Ang bawat pamilya ay may mga lihim, ngunit ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa buhay ni na Christine at DJ ay unti-unti nang nabubunyag sa gitna ng paggaling ni Lolo Francis. Ang matandang tila nakakita ng pagkakataon para itama ang mali. Isang mabigat na desisyon ang kailangang harapin ng magkabilang panig, ang pagsasama muli sa iisang bubong para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit ang panganib ay hindi natatapos sa loob ng tahanan. Ang pagtatangkang kidnapin ng kambal na sina Cole at Kael ay isang malinaw na babala na ang nakaraan ay patuloy silang hinahabol. Ngayong alam na ng mga batang katotohanan na si DJ ang kanilang tunay na ama, ang bawat desisyon ni Christine ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling sakit, kundi tungkol sa kaligtasan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Handa na bang bitawan ni Christine ang kanyang galit para sa kapakanan ng kanyang mga anak o mananatili siyang matigas sa kanyang paninindigan sa kabila ng lahat ng panganib? Samahan niyo ako sa isa na namang yugto ng pagpapakasakit, pag-asa at pagtatanggol sa pamilya. Simulan na natin. Christine POV. Pagkabukas ng pinto ng private room, agad kong nakita si Lolo Francis na gising na nakasandal sa ununan ng kama. Napalakas ang tibok ng dibdib ko. He's awake. Lolo, sambit ko, mabilis ang lakad ko palapit sa kanya. Agad kong hinawakan ang kamay niya. Mainit. Thanks God, ngumiti siya sa akin. Medyo maputla pero buhay na buhay pa rin ang mga mata niya. You made it, Apo. Of course, bulong ko habang pinipigil ang luha. You scared me. Narinig ko sa likuran ko si DJ, calm at composed. Let me check him. Bumitiw ako sa kamay ni Lolo para bigyan ng space. Tahimik kong pinanood si DJ habang chinecheck si Lolo. Pinunsuhan, sinilip ang mata gamit ang penlight at dahan-dahang pinakinggan ng tibok ng puso gamit ang stethoscope. His hands were steady, his eyes focused. Tumabi si Daddy Claude sa akin, pinisil ako sa balikat. Natapos si DJ at tumingin sa aming lahat. He's perfectly fine, walang komplikasyon. He just needs rest and close monitoring. Napahinga ako ng malalim, halos mapaulit sa gilid ng kama. Lolo's okay, that's all that matters. Biglang ngumiti si Lolo. See, I told you, di pa ako para sa langit. Marami pa akong asikasuhin dito. Love, saway ka agad ni Lola Patricia, nakatayo sa kanan ng kama. Tigilan mo yung pagbibiro mo ha. Akala mo ko talaga, mawawala ka na sa amin. Napangiti si Lolo. Biro lang love, may aayusin pa akong gulo. Napailing si Tita Pauline. Dad, you're not dying anytime soon. Marami pa kaming nangangailangan sa'yo. Sumabat si Tito. Yes Dad, lalo na ako. Wala pang ang savings. Paano ko mabubuhay kung wala kang bailout? Tumawa si Daddy Claude. Dad, next time kapag nag-collapse ka, please give us a warning. Nagkatawanan kaming lahat kahit naramdam pa rin ang tensyon sa hangin. At least, buhay si Lolo. Gumagaan na ulit ang loob naming lahat. Sumabat si Kuya Brian at lumapit kay DJ. DJ, seryosong tono niya habang tinapik ang balikat ni DJ. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin alam kung anong mangyayari. Tumango lang si DJ. I'm glad I got here on time, sir. Tumingin ako sa kamay ni Lolo. Pinisil ko ulit. Hindi ko na pinansin ang presensya ni DJ sa tabi at ang ginagawang paghalik sa akin kanina. After siguro nito, madalang ko na siyang makikita. Ang mahalaga, my grandfather, our pillar, is still here. Isa-isa na nagpaalam sina Tita Pauline, Tito Kane at si Mommy Maria. Sinama nila si Lolo Patricia para makapagpahinga. Niyakap nila si Lolo bago lumabas ng silid. Huling kumapit si Kuya Brian at niyakap ako. Pagkatapos, hinalikan si Lolo sa noo. Text me kung may kailangan pa. Sabi ni Kuya bago umalis ng silid. Tahimik ang silid. Ako na lang, si Daddy, si DJ at si Lolong natira. Aalis na rin ako. Sabi ni DJ, kaswal ang boses pero halatang pagod na rin. Akma na siyang lalabas nang biglang magsalita si Lolo. DJ, halika nga dito. Umupo ka sa tabi ni Tin. Napatingin ako kay Lolo. Seriously? Again? Napakunot ang noo ni DJ pero lumapit pa rin siya gaya ng inaasahan at hindi
Ako manhid at ramdam ko naman na may binabalak na naman itong matandang ito. Hindi ba pwedeng saka na lang? Hindi ba pwedeng isipin na muna niya ang sarili niya? Then it happened. Kinuha ni Lolo ang kamay ko. Then he grabbed DJ's hand. And just like that, pinagdikit niyang mga palad namin. Napatingala ako, rolling my eyes to the ceiling. Dear heavens, not again. Makikialam na naman siya. Nakita ko na patingin si DJ sa kamay namin. Nagulat. Oo pero, at mas nakakainis may pasimpleng ngiti sa labi niya. Yung tipong, ay salamat sa pagkakataon ng ngiti. Napangiwi ako. Ano bang meron sa lalaking ito at botong-boto sa kanya si Lolo? May pakislap-kislap ang mga mata. Nakakainis. Christine, Douglas, tumitig si Lolo sa aming dalawa. Seryoso ang tono, parang may ilalabas na contract of agreement. May napagdesisyonan na ako at akong masusunod. No room for argument. Gusto kong magsama na kayo muli sa isang bubong. Wait, what? Hindi lang basta sa isang bahay, kung hindi sa isang kwarto. Sa isang kama. Dagdag pa ni Lolo, diretso sa punto. Muntik na akong mabilaubukan sa sariling laway. Lolo, excuse me. Medyo tumaas ang boses ko. Mag-asawa kayo, may gagampanan kayong tungkulin bilang magulang. Ipaalam niyo na si DJ ang ama ng mga bata. Ayoko na ng patagong drama. Enough is enough. Hindi na kayo mga bata. Lumingon ako kay DJ. Tila gusto ko makakuha ng reaksyon na tutol din siya pero ang nakuha ko, sparkly eyes. Like this was the best news ever. Nakakagigil talaga. Dad, sobra naman yata yan. Napatingin ako kay Daddy, hoping for some backup. Pero anong ginagawa niya? Nagkibit-balikat lang siya. Thanks sa lahat, Dad. Super helpful, nakakainis. Bumaling ako ulit kay Lolo. I can't. I don't want that. I haven't even forgiven him. Pero mariin ang sagot ni Lolo. Then, I will disinherit you. What? Napaatras ako. Lolo, that's unfair. I said what I said. Kapag sinaway mo ko, wala kang mamanahin sa akin. Not a single centavo. Nagpanting ang tenga ko. Gusto ko nang magpadyak sa inis. Gusto kong sumigaw at gusto kong mawalang parang bula si DJ sa tabi ko. Pero heto kami, holding hands in front of my grandfather na parang nag-officiate ng kasal. At itong si DJ, parang gustong kumanta ng You're Still the One. Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Kasi kung hindi, I might actually strangle someone today. Hinila ko kaagad ang kamay ko mula kay DJ. Wala na akong pakialam kung makasakit man ako. Agad akong tumalikod. Hindi ko na rin pinakinggan ang pagtawag sa akin ni Daddy habang dire-diretso akong lumabas ng kwarto. Ang tanging narinig ko na lang ay ang utos ni Lolo. Sundan mo siya. Tumaas lalong inis ko. Lahat na lang gusto niyang kontrolin. Naglakad ako ng mabilis sa hallway ng ospital. Pero honestly, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Bastang gusto ko lang makalayo, naglalakad pa rin ako nang bigla ko marinig ang boses ni Daddy. Christine Maris, napahinto ako. Iba ang tono ng boses niya, hindi na ito katulad ng dati. Parang may halong awang mahirap i-ignore. Dahan-dahan akong humarap. What, Dad? Malumanay kong sagot pero ramdam kong tensyon sa pagitan naming dalawa. Usap tayo, sabi niya sabay turo sa chapel na hindi kalayuan sa amin. Tahimik lang akong sumunod, wala akong energy para makipagtalo. Saka sa totoo lang, gusto ko na rin ng katahimikan kahit na sandali. Pagpasok namin ng chapel, naupo kami sa huling row. Walang ibang tao, tahimik ang paligid at ang lamig. Parang ang bigat pa rin ng dibdib ko kahit pa sandali ako nakalayo sa presensya ni Douglas. Galit ako kay DJ, panimula ni Daddy. Sa lahat ng ginawa niya sa'yo, sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa'yo. Kung ako lang ang masusunod, hindi na siya hayaang muling lalapit sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Then, why are you allowing this, Dad? Inis na inis kong turan. Napabuntong hininga siya. Because I see something different in him now. He's not the same man who hurt you. Maybe he's not perfect pero may pagbabago. At alam mo, kung paano ko alam yan, tahimik lang ako at hindi makapaniwala kay Dad. Kasi nakikita kong sarili ko sa kanya. Once I was like him. Napakunot ang noo ko. Hindi ako naging mabuting asawa sa mami mo. I was worse. Dahil ang ate mo, bunga siya ng pagkakamali ko. Bukod pa doon, sinaktan ko rin ang mami mo. Hindi lang minsan, and yet, tumigil siya't parang pinipigil ang sarili. And yet, pinatawad pa rin ako ng mami mo. Kung hindi niya ako pinatawad noon, there would be no you, Christine.
Ramdam ko ang buhol sa lalamunan ko. I'm not saying this to excuse DJ, dagdag ni Daddy. But I'm saying, maybe, just maybe, you should start opening your heart again. Not just for the kids, not even for Lolo, but for yourself. Kasi kahit hindi mo sabihin, I know, your heart still loves him. Napayuko ako, wala akong naisagot. Kasi maybe, just maybe, Daddy was right. Maybe, I still love DJ pero ang sakit. Ang lalim pa ng sugat at hindi pa ito naghihilom. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung gusto ko. Ang alam ko lang gusto ko na munang hindi masaktan ulit. Kaya natatakot akong itaya ulit ang puso ko. Napatayo akong bigla na mag-vibrate ang phone ko. Pagtingin ko galing kay Yaya Corina. Christine, hindi namin mahanap si Nicole at Kael. Kanina lang naglalaro sila. Ngayon wala na sila sa loob ng bahay. Hinahanap na namin ng mommy mo at ng mga guard. Nalamig ang buong katawan ko. Napatingin ako kay Daddy. Dad, Cole and Kael, they're missing. Umuwi ka na anak. Susunod ako. Kailangan ko lang balikan ng lolo mo. Hindi ko siya pwedeng iwan na mag-isa. Mahinahong sabi ni Daddy habang palabas kami ng chapel. I nodded. Hindi ko na kinailangan pang magtanong. Gets ko na. Niyakap ko si Daddy saglit tapos nagmamadali na akong lumabas ng ospital. Halos hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa parking lot. Pagsakay ko agad ako nagsalita sa driver. Manang bilisan natin. Sa bahay po kaagad. The whole ride felt like forever. Hindi ko na mapigilan ng kaba. Cole and Kael were known for being playful. Sobrang likot pero hindi sila bastang nawawala ng ganun. Sana nagtatago lang sila sa loob. Naglalaro. Please Lord. Pagdating sa mansyon, halos hindi pa tuluyang huminto ang sasakyan ay bumaba na ako. Mabilis kong binaybay ang driveway. Papasok sa front door. Sa pagbukas ko agad ko nakita si Nicole at Kael sa sala. Magkayakap sa couch. Pareho silang madungis, umiiyak at nanginginig. Cole, Kael! Mahinahon pero kabado kong tawag. Sabay silang napatingin, pulang-pulang mga mata. Nang makita ako parang sumabog ang emosyon nila. Sabay silang tumakbo sa akin. Niyakap nila tag-isang mga binti ko na parang ayaw na akong pakawalan. Ramdam kong init ng luha nila sa paa ko. Mommy! Sambit ni Kael, nautal. Is it true that Uncle DJ is our real dad? Hindi ako kaagad nakasagot. Para ko nabilaukan sa sarili kong hininga. Parang may bumara sa lalamunan ko. I felt like my whole chest is about to burst open. Hindi dahil sa galit, kundi sa bigat. Sa takot, sa guilt, sa lahat. Hinaplos ko ang likod nila. Sit down, okay? Let's talk. Bulong ko habang pinupunasan ng pisngi nila. Umupo ako sa couch at nakatayo silang dalawa sa harapan ko. Saan kayo pumunta? Tanong ko agad, trying to stay calm kahit ang dibdib ko parang drum na binabayo sa lakas ng kabog. Si Kael ang unang nagsalita. Denaya told us mommy but we don't believe her. Then we heard two yayas talking. Tumango si Cole at may takot pa sa mukha niya. They said Uncle DJ is our real dad. So we went outside. We wanted to ask him if it's true. Napapitlag ako. You went outside alone? They nodded. But then, two men came to us. Dagdag ni Cole. They said they'll bring us to our dad. They tried to pull us into their car, mommy. We didn't go. Singit ni Kael, umiiyak na ulit. I beat the man. Cole kicked him. We ran but we fell. There was a canal and it smelled so bad. Paliwanag ni Kael. Halos paulit-ulit ang hinga. My whole world stopped. Napatingin ako kay Cole at Kael. Parehong nakatitig sa akin, waiting for me to do something. Waiting for answers. Pero ako mismo halos hindi ko alam kung anong uunahin. Ang sagutin sila o ang sigaw ng sarili kong utak na nagsasabing may kumuha sa mga anak mo. What the hell is going on? Nagkatiginan kami ng mga katulong at ni Yaya Corina. Lahat kami speechless. But one thing was clear. This wasn't just a case of kids sneaking out. Somebody tried to take my sons and I'm not going to let that go. Saan si Mommy at Denaya? Tanong ko hawak pa rin sa balikat si Kael habang tinatapi ko si Cole sa likod para kumalma. Kasama ng mommy mo, sagot ni Yaya Corina. Pumunta sa presinto Iha para i-report ang pagkawala nitong dalawa. Tumango ako, pilit pinapakalmang sarili kahit na parang may humihila sa dibdib ko. Pero hindi ko rin mapigilan ang mabilis na kabog ng puso ko. Buti na lang po ma'am, sabat ng isang guard na kakarating lang sa loob. Nag-roving kami kanina malapit sa kabilang village.
Tapos nakita namin ng mga bata sa kanal kaya tinulungan namin agad bago makuha ng mga lalaki. Thank you, mahina akong sagot. Kahit na sobrang kinakabahan at halos hindi na ako makatingin ng diretso dahil sa bigat ng emosyon. Muli kong tinignan ang mga anak ko. Umiiyak pa rin, parehong may gasgas sa braso at sa tuhod. Ang sakit sa dibdib na makita silang ganito. Dapat pinoprotektahan ko sila, pero heto sila. Takot, nalilito at sugatan. Mommy? Mahina pero buo ang tanong ni Kael. Is it true? Is Uncle DJ really our real dad? Hindi agad ako nakasagot. Tumulong luha ko pero mabilis kong pinunasan. I opened my mouth to say something but then may biglang naghahabol ang hiningang lumitaw sa pintuan. Sabay-sabay kaming napalingon. Si DJ, hingal at makikita sa mukhang matinding pag-aalala. Parang huminto ang oras. Like everything slowed down. Ang paggalaw ng mga tao sa paligid, ang ihip ng hangin, pati tunog ng aircon parang nawala. Ang naiwan lang ay ang hakbang ni DJ papasok, ang mabigat niyang hininga at ang titig ng dalawang batang lalaki na parang bigla nilang nakita ang piraso ng puzzle na matagal nilang hinahanap. Nanatiling nakatayo si DJ sa may pintuan, parang ayaw gumalaw na magkatinginan sila ng mga bata. Napansin kong nanginig ang mga kamay niya. Lumingon ako sa mga anak ko. Si Cole nakanganga. Si Kael dahan-dahang lumapit sa kapatid niya. Pareho silang tila hindi makapaniwala. Wala pa rin nagsasalita pero ramdam na ramdam ko ang tanong sa mga mata nila. They were searching for confirmation, for permission. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Kumarap ako para pigilan ang luhang namuo na naman sa mga mata ko. Tumaas ang isa kong kamay para punasan yun. They deserve to know. They deserve the truth. Yumuko ako para pantayan ng taas nilang dalawa. I smiled. Pinilit pigilan na wag tumulong mga luha ko. Yes, mahina pero malinaw kong sabi. Yes, mga anak, Uncle DJ, he's your real daddy. Sabay namilog ang mga mata nila at kumislap sa mga luha. Then, saglit na katahimikan. Tapos biglang, Daddy! Sabay-sabay na sigaw ni Nicole at Kael. Halos dumagungdong ang boses nila sa loob ng sala. Sabay silang tumakbo kay DJ. Sa bawat takbang nila, parang nabawasan ng bigat sa dibdib ko. Pero napalitan naman ng kakaibang kirot. Kirot na may halong saya. Kirot na hindi ko maipaliwanag. Tuluyong tumulo ang mga luha ko. Pakiramdam ko ngayon, nakawala ako mula sa pagkakakulong sa mahabang panahon. Pagyakap nila kay DJ, parang nabasag ang katahimikan sa buong bahay. Humagulhol silang dalawa, habang si DJ nanginginig ang kamay na niyakap din sila pabalik. Nakatayo lang ako, nanginginig ang mga tuhod. My boys found their father and he held them like he would never let go. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Tumulo lang sila ng kusa habang nakatingin ako sa eksena ng mag-aama ko. Hindi ako umiiyak dahil sa sakit o galit. It was something else. Something softer. Something heavier. Maybe it's relief. Maybe it's love. Maybe it's the ache of finally letting go of the secret I've been carrying for years. Pero isa lang ang sigurado ko ngayon. They're home. Wala pang 5 minuto mula sa madamdaming tagpo ng mag-ama ko nang dumating si Daddy. Kasunod niya si Kuya Fabio na kaagad nagtungo sa security room kasamang ilang guard. Check the perimeter footage, every camera, every angle, lalo na sa east side. Utos ni Fabio habang mabilis na sinusuri ang system. Hindi ako gumalaw sa pwesto ko. Naroon pa rin ako sa tabi ng sofa habang nasa harap ko si DJ at ang 2 bata na hanggang ngayon ay nakakapit pa rin sa kanya. Parang ayaw na nilang humiwalay. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Fabio sa sala, hawak ang tablet. Tin, tawag niya sa akin. We got them on video. Lumapit si Daddy sa likod ko. Pinanood naming lahat ang footage. 2 lalaki hindi pamilyar ang mukha ang lumapit, kina Cole at Kael sa labas ng gate. Kita sa screen kung paano inabutan ng lalaki na kahudi ng kendang isa sa mga bata, pero kaagad namang umatras sa mga to. You see this? Sabay zoom ni Fabio. The boys fought. Kinagat nila yung isa't sinipa, tapos tumakbo papalayo. They were smart din. Napakagat ako sa labi. Napatingin ako kina Cole at Kael na ngayon ay masayang nakaupo sa magkabilang hita ng ama nila. Halos hindi makapaniwalang pagkatapos ng halos 4 na taon, nandito na si DJ at yakap-yakap ang 2 batang noon ay nilihim ko. Dahil sa nangyari, nag-decide si Daddy na doblehin ang security sa buong mansyon. Kahit ako hindi ko naisip na may aabot ng ganito.
Hindi ko na rin masisi si Daddy. Dalawang batang muntik nang makuha sa mismong tahanan namin. Maya-may nagtawag si Daddy sa lahat. Kami-kami lang sa sala. Ako, si DJ, ang mga bata at si Mommy. Si Fabio at ilang guard na nakastandby lang sa gilid at maids. Tahimik ang lahat habang si Daddy nakaupo sa center chair. Pero ang atensyon ko wala sa kanya kundi sa mag-ama ko. I could see in their innocent eyes the kind of love that doesn't ask questions. Wala silang hinanakit at walang galit. Ang meron lang ay tuwa. Pure joy. The kind only children can feel when they find something they didn't even know they were missing. Nasa likod ni DJ si Danaya, nakapulupot na parang asa leeg niya. Parang ayaw siyang pakawalan pero wala na siyang magagawa. Nakita ko na sa mga mata ni DJ, he's not letting them go either. Lumapit si Mommy, tahimik lang siya. Pero naramdaman kong kamay niya sa balikat ko. I turned to her. She didn't speak but her eyes said everything. Na proud ako sa'yo. You did the right thing. I know this isn't easy. Mahina akong ngumiti pero sa totoo lang ang puso ko, hindi pa rin buo. I was standing in the middle of something I once dreamed of and now that it's here. It still feels so far. So fragile. Tumingin ako ulit sa mag-aama ko. Mommy? Tawag sa akin ni Danaya. Medyo nahihiya pa siya pero kita kong pag-asang kumikislap sa mga mata ni Danaya. Can we all sleep together tonight? Like in one room? With Daddy too? Bago pa man ako nakapag-react, sabay-sabay na tumili si Nicole at Kael. Yay! Let's sleep together, Mommy! Please? Please? I swallowed hard. Napatingin ako kay DJ. Natahimik lang pero alam kong umaasa rin sa loob-loob niya. Kupal talaga. At muling nagsalita si Danaya. Mas mahina pero mas brave ang tono. And maybe, Daddy can live here forever with us, Mommy? So we can be with him every day. Parang may kumurot sa puso ko ang mga mata ng triplets. Punong-puno ng tuwa at pag-asa. Si Cole at Kael, nakasampa pa rin sa magkabilang hita ni DJ. Halos ayaw bumitaw. Si Danaya halos hindi rin bumabang braso mula sa pagkakayakap sa leeg ng ama niya. They were glowing. Their little faces, so full of dreams, were lit up in a way I didn't see in a long, long time. As if everything finally made sense to them. As if having their daddy right there beside them made their world whole. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako kaagad nakasagot. Gusto ko silang pagbigyan, lalo na't ngayon lang nila naranasan ito pero hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung handa ako makasama si DJ sa isang kwarto. Hindi pa ako okay. Hindi pa kami okay. Tumayo ako mula sa sofa. Ramdam kong bigat ng bawat takbang. DJ, can we talk? Mahinang tanong ko. Nagkatinginan ang lahat. Tahimik pero si DJ agad na tumango. Ako ang naunang lumakad papunta sa garden. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Ilang saglit lang narinig ko ng yabag sa likuran ko. Kumarap ako. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ako nagkapagsalita. Nagpakiramdaman na muna kami. Then ilang saglit akmang magsasalita ako pero nauna siya. Christine, thank you. I don't even know how to. Don't. Putol ko kaagad. Matalim ang boses ko. Don't take me, DJ. I'm not doing this for you. I did it for the kids. Hindi dahil sinabi ko na sa kanila ang totoo. Ibig sabihin ay okay na tayong dalawa. Mahina siyang tumango. Hindi siya kaagad nakasagot. So, listen carefully. Dugtong ko. Ngayong gabi ka lang matutulog sa mansyon. Para lang sa mga bata. Bukas, you can leave habang tulog pa sila. At kung gusto mong makita ang mga anak mo, you can visit anytime here. But you can't take them out. Hindi mo sila pwedeng dalhin kahit saan. Christine. At yung sinabi ni Lolo sa ospital, hindi mangyayari yon. I will never live with you again as your wife. Hindi ako makikisama sa'yo dahil sinabi niya. Hindi ako magpapanggap na may relasyon tayong dalawa dahil lang sa mga bata. His jaw clenched. Kita kong pagtutol sa mukha niya. You're being unfair. Mahinang sabi niya. No, I'm being clear. Diretsong tingin ko sa mga mata niya. Kung gusto mong makasamang mga anak mo, sundin mong gusto ko. Natahimik siya at napabuntong hininga kasabay ng pagbagsak ng mga balikat niya sa pagkadismaya. And one more thing, dugtong ko. Marilu, I don't want that woman anywhere near our child. Sa totoo lang, I want her gone.
I don't care kung may kung ano man kayo ngayon but you have to fix that. Ayoko may kahit na anong relasyon pa kayo lalo na't nandito na yung mga anak mo. He nodded. Akala ko sasagutin niya ako ng diretso pero hindi. May event sa Saturday. Come with me. He said instead like it was the most logical solution to everything. Napanganga ako. Okay ka lang? That's your answer? An event? Nagpantingang tenga ko. Hindi to about being seen together, DJ. This is about cutting ties with her. I don't want her around and instead of making that clear, ang sagot mo sa akin, event? Hindi ko na napigilan ang inis ko. Tumalikod ako. Forget it. Kung ganyan ka magdesisyon, don't expect me to change my rules. Tin. No. Nilagpasan ko siya. Hindi ako nagbibiro, DJ. Hindi pa kita tinanggap pabalik. Tinanggap ka lang ng mga anak natin. I said, firmly kahit nakailang hakbang na ako palayo, naramdaman kong sumikip ang dibdib ko. Kasi nasasaktan pa rin ako. Ang desisyon ni Christine na magpatawad para sa kapakanan ng mga anak pero manatiling matatag sa kanyang mga hangganan ay isang mahalagang aral. Ang pagpapakita ng malasakit ay hindi nangangahulugan ng agarang paglimot sa sakit. Tama si Christine, ang pagpapakasal o pagiging magulang ay hindi kaagad nagbubura ng mga pagkakamaling nagdulot ng malalim na sugat. Ang tiwala ay hindi nakukuha sa isang gabi. Ito ay inilalaan, pinapatunayan at kinikita sa paglipas ng panahon. Si DJ naman ay nasa proseso ng pagbabayad sa kanyang mga utang sa nakaraan. Nakikita natin ang pagbabagong anyo na isang lalaking minsang naging bulag sa pag-ibig ni Christine. At ngayon ay handang sumunod sa bawat kondisyong ilalatag nito para lang makasama ang kanyang mga anak. Pero ang tanong, ang event ba sa Sabado ang magiging simula ng kanilang bagong yugto? O ito na naman ang magiging mitya ng panibagong gulo? Sa tingin ninyo, tama bang desisyon ni Christine na limitahan ang access ni DJ? O dapat na ba siyang buksan ng tuluyan ng kanyang puso? At ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa fellowship night? I-comment ang inyong mga hula at ako po si Miss Maria. Hanggang sa muli nating pagkikita.